This is all I can bring. You'll never stop loving us. No matter how far we run, you'll never give up on us. All of heaven shout, let the future begin. This is our future. Let the future begin. Come on, Church of God, rejoice in Him. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and store. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and store. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and store. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and store. On God's great and on God's great and Thank you, Lord. on God's great and Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Amen. Lahat po ng buhay, magsabi ng hallelujah. Amen. Mga kapatid, ilang ulit na pinapaulit, I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. Amen. Kung alam mo na ikaw ay buhay, walang dahilan para nakaganyan ka lang. Ang mga ganun, tuod, kahoy. Amen? Yung mga nasa sementeryo, wala na silang chance. Amen? This is your chance. Amen, mga kapatid, come on. Kung ikaw ay matanda, feeling mo, masakit ang tuhod mo, isayaw mo yan sa Panginoon. Amen? May problema ka, isayaw mo yan sa Panginoon. Why? As you come dancing, amen, you are inviting the presence of the Lord. And wherever the presence of the Lord is, there is liberty, there is freedom, there is healing. Amen? Amen? Ang kagandahan ng Panginoon ay naroroon. Ang kalayaan. Pagpuli sa Panginoon. Come on. I can see hands. Amen. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. Come on, you sing. I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. Oh yes, I come alive. Ang binuhay ng Panginoon on God's great and store. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great. One more time. I feel alive. Oh yes. I come alive, I am alive on God's great and door. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great and door. Amen. Come on. On God's great dance floor. Take me. Take me. This is all I can be. you'll never stop loving us. No matter how far we run, you'll never give up on us. All of heaven shout, let the future begin. You'll never stop loving us. Thank you for your great love. No matter how far we run, Oh, you'll never give up on us. All of heaven shout, let the future begin. we are alive. We are alive. Alive in God's great dance floor. Oh yes, I feel alive.
ashamed, amen, to shout your praise wherever we go. Thank you, Jesus. Here I am before you, calling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice, 'cause you set me free. So I shout out your name. Come on. From the rooftop, I proclaim that I am yours. We are yours, oh God. I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees. To share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands, 'cause you set me free. And so I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. We are yours, God. I am yours. All that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Yes. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Oh, here I am, Lord. Here I stand with arms open wide, with hearts open wide. So here I am. Come on, you say to the Lord, here I am, God. Oh, narito kami, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Gawin mo ang nais mo sa amin, oh Diyos. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. We are yours. I am yours.
We are yours, Jesus. Yes. All that I am, I place into your loving hands, and I am yours. Yes, we are yours. I am. One more time, sing from your heart, sing from your heart. So I shout out your name, yes, Jesus. That I am yours. We are forever yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours. For the last time, come on, you sing for the last time. And so I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. We are yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. We are yours. I am yours. Jesus, we are forever yours, God. We are forever yours, Jesus. Lord, what we are today and who we will be tomorrow, oh God, is because of you. It is all because of you, Jesus. It is all because of you, Jesus. Hallelujah. We continue to worship you, God. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fade. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
presence of my Savior. Singing. Spirit, lead me where my trust is without. Come on, you declare. Let me walk upon the water. You declare. Wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, Jesus, you're my God. I will call on your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are. I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Hallelujah. 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 Father, we thank you for your mighty presence. Aming Diyos, sobrang pinuspos mo ang aming puso sa umagang ito, O God. Linger with us, Holy Spirit. Continue to minister to your people this morning. Thank you for lifting our burdens from us. Salamat po na ikaw ang Diyos na laging nandyan. The Lord said, I am present. I am. I am present. Wherever you are, I am with you. No matter where you go, even when you walk through waters. Hallelujah! Kahit ikaw ay lumakad sa apoy, kasama mo ako. Thank you that you are a faithful God. Hallelujah! Higit sa lahat, Panginoon, salamat na ikaw ay amin at ako ay sa iyo. It means everything to us. That you are ours and we are yours. You own us, O God. And today, we declare and we give you a fresh surrender of our lives to your Lordship, Jesus. Receive your people.
have your way today. Salamat po na alam ko nangusap ka sa bawat isa. Ngayon pa lamang meron ka ng specific na mensahe sa bawat puso. Dalangin namin na ang salitang ito, Panginoon, ay hindi malunod sa mga cares of this world o sa influence ng mga tao sa aming paligid. We want to surrender our lives to you totally. And Holy Spirit, help us today. We give you praise for what you have done and even what you are doing right now. Right now, you are surgically working in the hearts of your people. And we thank you for your mighty works in our lives today. We desire to know you more and we desire to know your ways. Ang mga himala, ang mga pagpapala ay bonus lang yan, Panginoon. Sa umagang ito, ang nais namin ay ikaw. You, your person. Turuan mo kaming muli sa umagang ito. Train us, O God, that we will be prepared to carry your glory in these last days. We honor you, we give you thanks. Wala kang katulad sa aming buhay. Hindi kami magsasawa na purihin at sambahin ka. And we will rejoice in your presence always. This we pray in Jesus' name. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Sumigaw ng hallelujah ang napagpala. Glory to God. Pwede na po tayong makaupo at nais ko pong anyayahan ang ating mga panauhin. Meron po ba tayong panauhin ngayong umagang ito? Nais po namin kayo na makita. Meron po ba tayo dito sa banda rito? Glory to God. Welcome, sister. Dito, wow! Glory to God. Welcome, brother. Dito sa kabila. Welcome, sister. O mga ushers, nakita nyo sila. Amen? Welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the living Word. Humanda kayo sa buhay na salita ng Diyos at sa umagang ito siya ay kikilos sa inyong mga puso, mangungusap. Hallelujah! Maghihiwalay, magpuputol, magre-rebuke, magko-comfort, but just the same, before Jesus heals, He will wound. Amen? Are you ready for the word? Hallelujah. Are you ready? Napakasarap magpuri sa Panginoon, hindi po ba? Ngayon ay araw ng mga patay. Pero ang mga buhay ang nagse-celebrate. Amen? At napakaraming Kristiyano naniniwala pa sa Halloween. Dapat wala tayong pakialam sa Halloween. That is a celebration of the spirit of the enemy. The devil, do not in any way partake of that celebration. You have been separated for Jesus. Amen? So, ngayon pong umaga, ang atin pong tatalakayin. Last Sunday, ang pinag-usapan natin ay faith and humility. What we possess in faith, we surrender in humility. When we fail to surrender as an offering what we have possessed by faith, the Lord cannot work further in our lives. Amen? Kung tayo ay nananampalataya ng kayamanan at hindi natin ini-offer sa Panginoon ang kanyang bahagi ng kayamanan na yan, ang kayamanan na yan eventually ay mawawala sa atin. Kung ikaw ay nanalangin ng asawa at anak at hindi mo yan ibinalik as an offering to the Lord, it will not be blessed. Amen? So sa umagang ito, nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral patungkol sa humility. And this morning, ito lang binigay sa akin ng Panginoon. I pray, magko-communion sana tayo pero mamaya na, bibilisan ko sana. Amen? Praise the Lord, ang maghapong ito, this is the day of the Lord. We are supposed to be in church all day. Amen? So, ang ating title sa umagang ito ay Humility. Praise the Lord. Nasaan na yung ating PowerPoint? Surrender to the Lordship of Christ.
Alam niyo po, sa pagka sinabi nating surrender, pagsuko sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesus. Maraming Kristiyano, kilala ang Diyos na Panginoon, pero hindi si Jesus ang Panginoon ng kanilang buhay. Ang Panginoon pa rin ng buhay nila ay sila at hindi ang Panginoong Jesus. Today, praise the Lord, before we see the glory of God, amen, in our lives, we have to give a fresh surrender to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Amen? Lagi ko pong sinasabi sa inyo, the path to righteousness or the path to Christ-likeness. Ang daan papunta sa magiging kawangis ni Kristo ay daan na merong paangat na paangat. It is a path of increasing surrender and trust. Amen? Amen? At sa ating pagtitiwala sa Panginoon, maraming pagkakataon that we give up our tendencies to control Jesus. Naniniwala kayo? Kinukontrol natin ang Panginoon. In fact, nakakatawa nga nung Sunday, pagka tayo nananalangin ng pagkain, si Jesus, ang Diyos ang pinapaglinis natin ng pagkain. Linisin mo ang pagkain ko. Ginawa mong tagalinis ng pagkain mo si God? Lord, ito ang gusto ko, pagpalain mo ito. Lord, ito ang gusto ko, pagpalain mo ito. Hindi. Hindi na pwede yung ganun. Amen? Okay. Sa umaga ito, before the Father reveals Jesus to be the Lord over all the earth, He has to first reveal Jesus as the Lord of the church. Amen? Amen. Kung ang iglesia na katawan ni Jesus, ang Panginoon ay hindi si Jesus, kundi ikaw, brothers, hindi natin makikita ang glory ng Panginoon. It is the revelation of the Lordship of Jesus that we see mighty works and wonders. Amen. Naunawaan ba ninyo ako? Parang nakaganyan lang kayo. Hallelujah. Kaya mananatili ang panawagan sa atin ng Panginoon na sinabi niya sa Luke 2, ano ba yon? Next, Jel. Luke 18:22, ang panawagan niya sa bawat mananampalataya ay ano? Come, follow me. Come, follow me. Hindi sinabi ng Panginoon, come to the altar and get saved. No. That is the beginning of your journey. It doesn't mean it's not just about getting saved. The Lordship of Jesus is not just about getting saved or getting healed or getting delivered or getting blessed or getting restored or getting prospered. Hindi yun ang vision. Ang vision ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay maging kawangis tayo ni Jesus. At para tayo maging kawangis ni Jesus, kailangan natin na continuously mag-surrender sa Kanyang Lordship so that He can direct our lives. Amen? To follow Jesus means to be a disciple. Amen? Marami dito nag-graduate sa Bible school, and a disciple is a disciplined believer. Committed. Amen po. Committed siya sa Panginoon. Mahal niya ang Panginoon. He is not only disciplined, he is also blessed. He is called to expand the kingdom of God. He is called to represent Christ to the world. You don't misrepresent Christ. You represent the person of Christ. It's not just about knowing Jesus doctrinally, but serving Him as Lord of your life. Nakuha natin? Kasi kanina kinakanta natin, from the rooftops I proclaim that I am yours and you are mine. Amen? Sinasabi natin, I surrender, I surrender, I surrender. Today, we are going to discuss what is the process of surrender. Amen? Next na slide po natin, Sister, ano ba yan? The Lord will require a fresh surrender to His Lordship. For if we are continually telling the Holy Spirit where we expect to go, we neutralize our capacity to hear where He wants to take us. Yung kinokontrol natin. Alam nyo, pagka tayo ay sumunod sa Panginoon, He is faithful to lead us to the fullness of His presence. Amen? Hallelujah, nangongopya sila.
Okay. So, paano ba? Alam niyo po, kung tayo ay nakasurrender sa Panginoong Jesus, marami siyang gagawing transformation sa ating buhay. Amen, marami siyang bagay na ipuprune sa buhay natin. And we go through a process of transformation, di ba? Binabago mo ako araw-araw. We are being changed from faith to faith, from glory to glory. There is a process of transition that the Lord is working out in His church to those who are willing to fully surrender their lives. And transitions can be very frightening. It involves changes. Pagka sinabi mong mag-transition ka o magbago ka, merong mga pagbabago. Mag-move up ka, may mga pagbabago. Hindi po ba? Okay, marami tayong mga bagay na bibitawan sa ating buhay kung totoong si Jesus ang ating Panginoon. Kaya nga kinakanta natin, Spirit leads us to where my trust is without borders. We just plunge into the arms of Jesus and let Him lead us day by day. Aalisin niya yung ating mga preconceived notions, yung ating mga expectations, kung ano ang gagawin niya ngayong araw na ito. Parang ilalagay lang natin ang ating buhay sa kanyang kamay. Sasabihin natin, do what you need to do in my life, Lord. Amen. Amen po. Okay. So, pagka tayo, itong mga pagbabago ito na gagawin ng Panginoon sa ating buhay, para matimon natin yung ating paglalayag, kung parang para tayo sa mga nasa barko, ililid tayo ng Panginoon sa mga deep waters. So we have, as we navigate these changes, the Lord will demand to give up things in our life. At huwag tayong matakot na i-give up ang mga bagay na yon. At ang unang-unang i-give up natin sa Panginoon is our sense of attainment or control dahil sa ating relationship sa Kanya. For example, ako, 24 years ago, nakilala ko ang Panginoon. Walking with Jesus has parang led me to attain a lot of things. But I should not be held hostage. Parang kung baga, hindi tayo dapat makulong doon sa mga pagpapala. Maraming Kristiyano na habang sila ay lumalakad kasama ang Panginoon at sila ay pinagpala, sila ay nakuhold ng mga pagpapala na yon. At ang nangyayari, dahil sila ay nakulong doon, ang nangyari, yung pagpapala na yon ang naging Diyos nila. Example po nito ay yung bronze serpent na ginawa doon nung panahon ni Hezekiah, di ba? Nagkaroon ng tawag dito, ng plague. Dahil sa kasalanan ng Israel at nagpadala maraming mga serpent, di ba? Kinakagat sila, namamatay lahat ang mga ano. At tapos inutusan ng Panginoon si Moses maglagay ng bronze serpent, di ba? Sa pole. Tapos ang lahat ng titingin doon sa bronze serpent na yon ay gagaling. Kahit ikaw ay kinagat ng cobra, gagaling ka. Amen? Over time, ginawa na nila yun na Diyos-Diyosan. Kaya ang nangyari, the Lord has to turn it down. Amen? Because there is a new thing that God wants to bring in your life, nais niya na magkaroon ng bagong surrender sa kanyang mga kalooban. Nakukuha ba ninyo, isipin nyo ngayon, kung ano yung mga dinala ng Panginoon sa buhay nyo, na doon na kayo nakatingin. Doon na kayo umasa, doon na ang Panginoon nyo. Negosyo, pera, relasyon, relihiyon, rema. Faithful ako sa rema. Hindi yan mahalaga. Faithful ka ba kay God? Yun ang mahalaga. I don't care na mawala ka sa rema for as long as you are following God in your calling. Amen. Hindi lang dahil ikaw ay na-offend. Amen. Kung na-offend ka, bahagi yon ng pagkikinis sa'yo ni God. Kaya mag-stay ka kasi meron pang hindi nire-reveal si Lord sa'yo. Humility. God is training you to be humble. Amen. Okay. Sa ating paano tayo isurrender? Paano natin isurrender ang control ng ating buhay sa Panginoon? Tingnan natin, pag-aralan natin ang buhay ni Maria. Sabi mo, Mary. Mary, the mother of
Jesus. More than any woman in the Bible, Mary is blessed among women. Siya lamang ang binigyan ng Panginoon ng kakaiba, unparalleled, privilege to give birth to the Son of God. Amen? Imagine mo, Mary was only 17 years old then. Pero makita natin ang faith niya, willing siya na ipanganak ang Panginoong Jesus. In a way, sa kanya ipinagkatiwala ng Diyos ang pag-aaruga, pag-nurture, at pagpapalaki sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. At tayo din, makikita natin na ang calling ni Mary ay kakaiba. Pero kung titignan natin sa context ng ating pananampalataya, kapareho din tayo ng panawagan ni Mary. There are two ways by which similar ang ating panawagan kay Maria at sa atin sa iglesia. Tignan natin. We are like Mary in two ways. As far as the awe of His call, of God's call in our lives. Number one, even as Mary conceived Christ into her physical body, we have received Jesus in our spirits. Amen? Tama. Siya, yung physical na Jesus, ang kanyang ipinagbuntis. Di ba? Tinanggap niya sa kanyang physical na body. Tayo, ang tinanggap natin is the Spirit of Christ in our spirit. Okay, pangalawa, as Mary birthed Jesus, our quest is to give birth to the glory and the fullness of His glory in the world. Hoy, yan ang reason kaya tayo nagsisiri sa Christ-likeness. Kung paano ipinanganak ni Mary si Jesus para makita ng mundo in the physical. As we receive the Lord Jesus in our spirit, we have to feed, to nurture, and allow Him to transform this being into something that will display His glory in the world. That is the vision of God for us. Amen? Kukuha ninyo, kaya napakahalaga ng buhay mo. Napakahalaga na matrain tayo ng Panginoon sa kanyang wangis at kalikasan. Alam nyo, kung iisipin mo, itong union natin, union ng Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu ay kakaiba. It gave birth to a new race of people called the new creation, the new creature. Di ba 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, therefore if you are in Christ, you are a new creation. The old is gone and the new has come. You are now endued with the Spirit of God. Amen? Kaya nga tayo templo ng Panginoon. Next slide. Jesus is Christ, wrapped in glory in heaven. Ngayon, nandun siya sa heaven. Nababalutan siya ng kalwalhatian ng Diyos. Pero si Jesus nandito ngayon sa lupa. He is wrapped in our human flesh on earth. Amen? Kung paano ang Panginoong Jesus, nung siya ipinanganak ni Mary, ay basahin natin ang Luke 2. Luke 2 verse 51. Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. Nung ipinanganak ni Mary si Jesus, Jesus was subject to them. Nag-submit fully ang Panginoong Jesus sa kanila. Amen? Amen. Kung paano yung Diyos na nagkatawang tao ay nag-submit at nag-subject sa isang lowly carpenter and his wife. Di ba? Ganon din ang Panginoong Jesus sa atin. Alam nyo ba na ang Panginoong Jesus, nakakakilos lamang at nakakagalaw lamang siya sa pamamagitan natin. He is subject to our initiative. Kung ayaw nating palabasin si Jesus, pwede nating palabasin si Satanas sa buhay natin. Amen? Nakita ninyo, kamangha-mangha ang trabaho ng Panginoon, ano? Bakit niya ginawa yon? Pwede naman siyang tumawag ng mga
anghel para ipakita yung glory niya, tapos everybody will be trembling to surrender his life to him. Pero ang Panginoong Jesus, nagtago siya sa atin. Amen. He placed his glory in us. He decided to wrap himself in us and work through us. Hindi ba? Ma-imagine mo na ang Panginoong Jesus noon subjected siya kay Mary, ngayon subjected siya sa church. Amen? At lalabas lamang siya based sa ating hunger, sa ating initiative, at sa ating pagsunod sa Kanya. Kung hindi natin siya susundin, if we do not come and follow Him, hindi siya makikita sa ating buhay. Kaya napakahalaga yung pagsunod sa Kanya. Kung hindi natin siya susundin, hindi siya makakakilos sa ating buhay. Let us remember that to operate on earth, Jesus needed a body. And that is your body. Amen? Amen ba? Okay, so, babawasan ko ang amen, pagagalitan. Sabi akong amen. Sige, next, tayo. Minsan iisipin natin, alam nyo, bakit kaya ang Panginoong Jesus, pinili pa niya na tumira sa atin sa katawan ng mga tao na mahina, na kulang. Di ba? Kulang tayo sa lahat ng bagay. Mahina tayo sa lahat ng bagay. Pero bakit pinili pa niya na manahan sa atin? Number 1, gusto kong basahin po ito kasi ayaw ko itong mamiss. Sabi niya, Jesus restrained himself from choosing not to intimidate, but to inspire our obedience. He has chosen to hide His glory, not from us, but in us. Diba? Christ in us, the hope of glory. Amen? And then, to perfect our character. Amen? Nagtago siya sa atin para ma-perfect ang ating character. He subjects Himself to our initiatives of hunger and thirst. Kailangan hanapin natin siya, sundin natin siya para siya ay lumago at mamunga sa ating buhay. Amen? This does not mean that He has approved our limitations. Upon Him, He will not continue to subject Himself to us, but He will arise in His Lordship. But first, He will deliver us from our efforts to control Him. Amen? Tingnan natin ang next slide. Okay. Ngayon, tignan natin kung paano nagsimula ang istorya ng buhay ni Maria nung kanyang ipanganak ang Panginoong Jesus. Siyempre, dahil siya ang ina at although Joseph was a good man, namatay kaagad siya. Diba? At hindi sinabi sa Bible, but we are left with the information that Mary nurtured and raised the Lord Jesus Christ. So, napakalaki ang naging influence ni Mary sa kanyang buhay. Agree? Kahit naman ngayon, ng mga nanay na nag-aaruga sa mga anak, ang laki ng influensya natin sa ating mga anak. And because tayo ang nagpanganak sa kanila, tayo ang nag-raise sa kanila, we exercise control over their lives. Titingnan natin yung unang incident yung problema kung paano dumating yung problema ng control sa buhay ni Maria. Okay? On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there, and both Jesus and His disciples were invited to the wedding. Okay? Alam natin na ito ang Panginoong Jesus ay hindi na siya bata. Mature na siya, man. Amen? Sabi doon sa Bible, He grew in status and wisdom. Di ba? And fear of the Lord. Ngayon, mama na siya. This is actually the beginning of His ministry. When the wine ran out, the mother of Jesus said to Him, they have no wine. Sino ang nagsalita? Si Mary. Wala na silang alak. Okay? And Jesus said to him, they have no wine. And Jesus said to her, woman, what does that have to do with us? So ano ang kinalaman nun sa ating dalawa? Amen? Remember that in the Bible, Jesus never called Mary mother.
she respectfully calls her woman. Jesus knows her position. She is a creation. He is the creator. Amen? So, my hour has not yet come. Sabi ng Panginoon, hindi pa dumating ang oras ko na magsimula ng ministry sa lupa. Okay, next. His mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Amen? So sinabi niya sa mga tao, kung ano ang sabihin niya, because Jesus knows, Mary knows Jesus. There are a lot of things that she kept in her heart about Jesus. When the angel spoke to her, that the Son of God will be, she will conceive. Okay? So, next verse. Wala na. Wag mo na yan. So, alam natin na dito, ine-exercise ni Mary yung control na kay Jesus. Inuutusan niya si Jesus kung anong gagawin niya. Wala na silang alak. Ibig niya sabihin, gumawa ka. Kasi alam niya ang kapasidad ni Jesus. Sabi ni Jesus, woman, what does that have to do about us? Okay? My hour is not yet come. Pero magugulat kayo kasi nung nagsabi yun si Mary, the Lord spoke to Jesus, the Father. Amen? At nakita niya yung mga, ano doon? Tapayan, tama, tapayan na may mga tubig. At yun ay ginawa ng Panginoon na wine. Okay? So, although inorchestrate ni Mary yung pagpapagawa ng wine, ang sinunod ng Panginoon ay hindi ang kanyang mother, but the will of His Father. Sabi ni Jesus, I only do what my Father tells me to do. So, presumably, kinausap siya ni God the Father na simulan ng gumawa ng wine. Amen? Praise the Lord! Glory to God! So doon nakikita natin yung control at influence ni Mary kay Jesus. Pero, makikita natin that influence, because Jesus is now matured, He is beginning to resist the control of Mary. Sabi niya, what has that to do with us? Amen? May mga times sa buhay natin na kailangang i-resist din natin ang control ng ibang tao sa ating buhay. Amen? Halimbawa, yung boss mo, yung anak mo, yung asawa mo, dito ka kasi dito na tayo na mamamatay. Amen? There are times in our lives na kailangan ang influence ng tao ay alisin natin at hayaan lang natin ang Panginoong Jesus ang mag-influence sa atin. Paano? Through His Word, through the Holy Spirit. Amen? Through the body. Amen po. Masakit gawin. Pero, kung gusto natin na makita, maranasan ang kaganapan, the fullness of the life of Christ in our lives, we have to do a fresh surrender to His Lordship. Kung kayo ay nag-stagnated sa inyong buhay spiritual ngayon, you are on a spiritual plateau, ibig sabihin, hindi si Lord ang nasusunod, kundi ikaw. Kasi hindi ka nakaka-progress. Kasi kung si Lord ang susundin mo, magiging progressive ang buhay mo. Because as He speaks to you, He will reveal to you things to come. Amen po. Okay. Ngayon, makikita natin, dahil sa nagsimula na si Jesus sa kanyang ministry, nawawala na ng influence si Mary. Pero makikita natin na yung kanyang need for influence and control became more aggressive. Tignan natin sa John 2:12. After this, after the miracle in Cana. Okay, so sabi mo after the miracle in Cana. After this, He went down to Capernaum. He and His mother and His brothers and His disciples. And they stayed there a few days. So kahit saan pumunta si Jesus, sinusundan niya. Ako ang nanay niyan. So, she continued His mothering. The mothering, but it's not evil. It's natural for me. Kaya nga may maraming stage mother. Halimbawa, nag-artista si Daniel. Di syempre, stage mother ka. Alam mo yan. Kasi natural. Natural yan sa mga nanay.
Amen po. Okay. So, ano ang problema? Mary is just taking her legitimate position as the mother. Di ba ako ang nagpalaki niyan? Di ba ako ang may dyan? Meron akong influence sa buhay niya. Yun, it is a position that she earned. Sabihin mo, she earned. That is a personal attainment. Okay? Produkto ko yan. Anak ko yan. Amen. So, dapat ako ang masusunod. Ako ang manager. Okay? Bakit? In fairness kay Mary, she has been with Jesus the longest time. Natural. Hallelujah. Okay. So, however, the Father has decided for Jesus to be unfettered from all human influence. Nung nagsimula, anong salitang unfettered? Hindi na igagapos, hindi natatanikaan. Ayaw niya na ang Panginoong Jesus, nung magsimula ng ministry, ayaw ng Ama na nasa langit, na mapapagilan siya ng mga tao. Ang gusto ng Ama sa langit, siya lang ang susundin ni Jesus. At gusto rin ng Ama sa langit, ang Panginoon lang ang ating susundan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? So yun ang gusto ng Ama. Kaya, nung magsimula ang ministry ng Panginoon, kailangan ma-cut off yung umbilical cord ni Jesus kay Mary. Amen? Okay. So, kailangan din, alisin din natin, maakat din kung ang mga kamag-anak natin, sarado ganito, dikandado, mahirap man yung process, masakit man, kailangan natin hiwalay kung hiwalay ang pula sa puti. Amen? Okay. So, tignan po natin. Mark 3:31. Alam natin, bago tayo pumunta dyan, mga kapatid, meron akong na-miss dito na ayaw kong makalimutan natin. Lagi ang plano ng Panginoon sa ating buhay ay punong-puno ng sorpresa. Alam niyo yon? Pagka ihahayaan natin ang Panginoon na mag-control sa ating buhay, maraming bagay na maraming panahon na susorpresahin niya tayo. Alam mo, kung ang sarili natin ang kinokontrol natin, nililimitahan natin ang Panginoong Diyos na kumilos. Halimbawa, bilang iglesia, sabi natin, ang vision natin dito sa church na ito, lahat tayo maging Christ-like. Hindi natin pangitain yung tayo ay maging pinakamalaking church dito sa Marikina. Although, sabi ng mga kapastoran sa Marval, tayo ang pinakamalaking church sa Marikina. Hindi yun ang ating desire. Kasi natural lang yun kung tayo ay Christ-like. Amen? Ang gusto ng Panginoon ay nakatuon tayo lagi dun sa ating destiny. Sa ating vision na maging kawangis tayo ni Jesus. Kasi ang Panginoon hindi siya dadating dahil masyado nang madilim ang mundo. Dadating siya dahil ready na tayo. Amen? Kung ang mundo, ang backdrop, tayo mga iglesia ay magniningning. Amen? Ang ganito ang nangyari sa Israel. Basahin natin, sabi niya dito, before the Lord brings us into a new phase of His will, He must dismantle the sense of attainment that often accompanies our old relationship with Him. Bakit old relationship with Him? Dahil kung akala natin, kilala na natin si Jesus, akala na natin, wala na tayong malalaman pa kay Jesus. 25 years old na kung nagpipreach, wala na akong malalaman pa. Wrong. Amen? Kailangang madismantle yon. And ito na natin ko, nagkaroon na ng rema dito, rema dyan. Tama na yan, Lord. Hindi yun. Kailangang i-dismantle yun ng Panginoon para madala niya tayo sa mas mataas pa na level ng kanyang panawagan sa buhay natin. Ganito ang nangyari sa bayang Israel. Basahin nga natin sa Romans 9:31, sa Message. And Israel, who seemed so interested in reading and talking about what God was doing, missed it. Amen? Ang pinag-uusapan nila, ano ang ginagawa ng Diyos, anong nagawa ng Diyos, and still they missed it. Di lalo na ako, Lord. Evaluate natin ang sarili natin. How could they miss it? Because instead of trusting God, they took over.
Last week, what you give over, He takes over. Amen? So kung Lord natin si Jesus, hindi natin mamimiss. Next. They were absorbed in what they themselves were doing. They were so absorbed in their God projects that they didn't notice God right in front of them, like a huge rock in the middle of the road. And so they stumbled into Him and went sprawling. Nakita nyo? Huwag tayong mag-rely sa mga nagawa natin o sa mga projects natin ng evangelism, mga ganito-ganito. Alam mo, maraming mga churches na nagsimula sila. They only started with everybody hungry for God. And because everybody was hungry, they found God. And when they found God, they succeeded. But now, because they are growing in numbers, they will now focus on their success rather on the person who gave them success. Kaya napakaraming Christian churches. Amen? Na-stagnate na sila. Meron akong kilala. Dito sa Marval, napakadami. 25 years old, 50 pa rin ang members. Now, ano ang nawala? Hunger. Hunger for God. The Lordship of Jesus. They took over instead of Jesus taking over. Okay. Next verse tayo. Sa Mark 20, 3:20, nung nire-resist, di ba sabi sa Bible, God resists the proud and gives more grace to the humble. Di ba? Nakita natin na si Mary, nung nag-start si Jesus na i-resist, yung control ni Mary, mas naging aggressive siya sa kanyang control. Amen? Mark 3:20, and he came home, and the crowd gathered again, to such an extent that they could not even eat a meal. Meaning to say, nag-umuwi si Jesus sa Galilee. When his own people heard of this, they went out to take custody of him, for they were saying, he has lost his senses. Amen? Nung umuwi siya sa Nazareth, amen, maraming mga taong sunod sa kanya. At ang ginawa ni Mary and his own people, amen, they went to take custody of him. Bibihagin siya. Bakit? He has lost his senses. Amen? The fact is, Jesus did not lose his senses. They lost control of Jesus. And that was scary for them. And sometimes, pagka iniwanan natin, itinapon natin ang ating sarili sa Panginoon, it's scary. Di ba para yung kinanta kanina ni Tina, para tayong ihahagis sa ocean. Amen? Praise the Lord! Ano ang gagawin ko, Lord? Pagka sinabi mo sa akin, iwanan mo ang trabaho mo, mag-full-time ka, anong gagawin ko, Lord? O iwanan mo yung lalaking yan na kinaka-live-in mo. O yung babaeng yan na kinaka-live-in mo, iwanan mo. Anong aming kakainin, Panginoon? Saan kami pupunta? Diba? It's frightening. Amen. Ngunit, kung gagawin mo yan sa Panginoon, follow me. Hallelujah. Meron kang naghihintay na reward. Okay, tignan natin. Minsan, sige, tignan natin. Meron pa bang next na verse dyan? Okay, 31. Sa Mark 3:31, okay, then his mother, kanina binasa natin yung 20, di ba? So, inaano siya, kasi wala na silang control sa kanya. Doon sa Mark 3:31, then his mother and his brothers arrived. Sino daw ang dumating? His mother and his brothers arrived. And standing outside, they sent word to him and called him. So, punong-puno ang mga tao, nandun si Jesus sa loob, nagmi-minister. Okay? And a crowd was sitting around him, and they said to him, behold, your mother and your brothers are outside looking for you. Pag muna dyan, next verse. Tingnan mo, merong dumating ang iyong nanay. Parang ang sinasabi nila, there is someone here who is more important than what you are doing.
Parang ganun yung sinasabi nila. Nung mga, nandito ang nanay at tatay, ang mga kapatid mo, mas importante sila. Kaysa bagay na ginagawa mo, puntahan mo sila. Alam niyo, brothers and sisters, kung magiging Lord natin si Jesus, tatayuan natin siya. Hindi mahalaga ang iba. Tama na i-honor natin ang ating mga magulang, ngunit kung sila ang magiging hindrance para tayo lumago sa ating relasyon sa Panginoon at ma-fulfill natin yung ating destiny, praise the Lord, kung iiwanan mo sila, isang araw makakakilala din sila. Amen? Okay, sabi niya sa 33:34, answering them, he said, "Who are my mother and my brothers?" Looking about at those who were sitting around him, he said, "Behold, my brothers." Next, "For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother." Amen? Right there and then, pinutol ng Panginoon ang kontrol ni Mary sa kanyang buhay. They are not far, kaya naririnig nila yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Next. Yung sa next na slide. Ay, teka muna. And, sabi dito, Luke 2:35, this is the fulfillment of the prophecy of Simeon. Noong idinedicate ang Panginoon sa temple, sabi niya, and a sword will pierce even your own soul, to the end the thoughts from many hearts may be revealed. Amen. Ano ang nasa puso ni Mary? Na siya ang may influence kay Jesus, siya ang nag-grace, siya ang susundin. But the Lord, there is a reversal that took place. Hindi na si Mary ang may control sa kanya, kundi ang ating amang nasa langit. Amen? And for all of us, ang control dapat ay laging ang Ama na nasa langit by the Holy Spirit and the Word of God. Amen? Next slide. Sabi niya, Christ, basahin natin, surgically and mercifully remove from Mary the stronghold of control. Amen? Ang Panginoong Jesus, sinasabi niya sa atin, alam ko today, God, the Spirit of God, is speaking to you. And He wants to surgically and mercifully remove, amen, anything from us that hinders us from following Jesus. Amen. At kung sa umagang ito, tanungin mo ang banal na espiritu kung ano. Si Mary, unconscious siya. Hindi niya alam na nag-e-exercise siya ng control sa buhay ng Panginoong Jesus. Maybe he knows Jesus, but he does not fully know the purposes of God in Jesus' life. Amen? Ikaw lang ang nakakaalam sa plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya sa Jeremiah 29 na, for I know the plans I have for you. Amen? Bakit ginawa yun ni Maria? For her own good. Para sa kanyang sariling kapakanan. Amen po ba? Imagine mo kung magka-create siya ng hope na siya pa rin ay magsasubmit kay Mary, mas masataksan si Mary. Hindi po ba? Kagaya rin ng mga sinasabi ko sa mga kapatid ko sa probinsya. Naglalayag sila. Gusto nila sa rema, pero pagbibigyan nila yung nanay ko sa kabila, mas mahihirapan kayo. Mas mabuti pa, sabihin mo na sa kanila ng straight na ayoko na dyan. Dito ko natagpuan si Jesus. Diba? Kasi nahihirapan ka pa, pupunta ka doon, pupunta ka dyan, pupunta ka di para lang pagbigyan yung tao, you have to surgically separate that control. Amen. Para sa kapakanan mo. Amen po ba? Okay, praise the Lord. Okay, next slide. The more we set ourselves. Basahin natin. To control another person, the less intimate we can be with them. Agree? For intimacy is found in vulnerability and surrender, not
in control. Amen? Kaya kung meron tayong gustong pagwagian na makalaya, huwag natin silang kontrolin dahil pagka kinokontrol mo, lalo silang nagwawala. Lalong kayong, di ba pagka kinokontrol mo ang isang tao, you can never be intimate with that person kasi iiwasan ka niya. Amen po? Okay. Sa atin, ang destiny natin bilang mga anak ng Diyos, we are the body of Christ. Ang kailangan natin, meron lang tayong iisang head. Amen? At yung iisang head na yon, ang Panginoong Jesus, siya lamang ang ating susundin. Hindi relihiyon, hindi doktrina. What is inside of us is the actual presence and the actual spirit of Jesus Christ, which is deeper and more profound than any church doctrine around. Amen? It is a living relationship. Amen? Yun ang dapat hanapin natin. Hindi yung relihiyon ang ating ino-honor, tinataas. Si Jesus lang ang nais niyang maitaas sa ating buhay. Okay. John 12:26. So, si Jesus is not being cruel when he cut off that relationship with Mary. Bakit? Para ma-manifest niya ang kanyang lordship. Kasi kung hindi natin makita ang Panginoong Jesus dito, hindi kikilos ang kanyang kapangyarihan. The revelation of Jesus in this church will bring the power of Jesus. Amen. Sa John 12:26, sabi ng Panginoon, whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. What a promise! Kahit itapon natin yung ating sarili sa Panginoon, safe tayo. Amen? Sapagkat kung saan siya nandun, imagine mo ang presence ni God that will envelope you. Kung itapon mo ang sarili mo sa Kanya, He will be obligated to take care of you. Amen? Siya yung magpapalago sa iyo. Siya ang mangungusap sa iyo. Siya ang magdidirect sa daan mo. Sabi sa Isaiah 32 verse, I will direct you, I will instruct you, I will guide you with my own eyes. Amen? Ang problema, takot tayo. Takot tayo na mawalan ng control sa ating buhay. And at the same time, we control other people. Amen? Mahirap yung makikita ninyo sa paligid ninyo, malalaman ninyo kung sino may mga espiritu ng control. Amen? Si ganito ang iboto mo. Hallelujah! Gusto ko si Binay, ayoko. Okay. Hallelujah! Alam nyo, the power of God is also very frightening. Amen? Sa presence ng Panginoon, kailangan din tayong maingat. Because the presence of God can make the dead alive. When we get a revelation of the Lordship of God, He can move in power in this church. But, that power is also frightening. Diba? Sabi ko nga, it can make the dead alive and it can make the living dead. Alalahanin nyo si Ananias at si Sapphira. But the Lord can heal. Sa presensya ng Panginoon, ngayon nga, pwede nga kayong operahan ngayon ng Panginoon eh. Magdudugo kayo. Pero pagka tayo ay nagdugo, ibig sabihin, hindi para tayo ay sirain, kundi pinuprun lang niya tayo para tayo ay mas maging mabunga. Woo! Glory! Imagine mo if we are becoming more Christ-like every day, we don't have to work for revival. Revival will come naturally. Dahil the people will be amazed. Anong klaseng tao ito? Weird! Amen? Praise the Lord. But they are happy, they are rejoicing, they are rich, they are powerful, they are influential, and they are beautiful. Hallelujah. Ano lang yun? Okay, next. Next na verse. Caution! Yan. May maganda itong caution na to. A fresh surrender to Christ is not an excuse to rebel or justify lawlessness in the church. Amen? Si Christ ang sinusunod ko, hindi ko susundin yan si pastora. Ayoko sa kanya. Sabi niya, magbigay ako ng ikapo. Ano? Ilalagay niya ang kanyang kamay sa aking bulsa?
nagkakamali ka, inilalagay ko ang kamay mo sa bulsa ni God. Unending ang supply doon. Amen? Naalala ko, sabi ni Tina, naalala ko nung maliit ako, lagi akong nilalagay yung kamay ko dun sa bulsa ng tatay ko. Pagka maraming barya, tuwang-tuwa ako. Ang dami kong nakukupit. Dito, hindi ka makukupit. Kasi kung nag-iika po ka, nilalagay yung kamay mo sa bulsa ni God. Unending supply. Hallelujah. Hindi na tayo kailangan ng So, brothers and sisters, nasaktan si Maria. A sword will pierce your heart too. And the Lord revealed to her her thought na kinukontrol niya ang Panginoon. And he has to be liberated. Amen po. Ano ang nangyari? Ano ang ending sa istorya ni Maria? Tignan natin. May ending ba ang istorya ni Maria? Tignan natin. Acts 1:14. Ito na yung after ng the Pentecost. Di ba? Dumating na ang presence ng Holy Spirit, tapos ng crucifixion, umakyat na si Jesus. Sabi niya, this all with one mind were continually devoting themselves to prayer, along with the women, and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Wow! Sabi mo, wow! Praise the Lord! Dati, hindi sila mananampalataya kay Jesus. Kinokontrol nila si Jesus. Sabi nila kay Jesus, nasisiraan na yan ng bait. Ngayon, kasama nila si Jesus. Si Mary. Diba? At saka yung mga brothers niya. Amen? So, next slide. Mary proved herself to be a bondslave of the Lord. Amen? So, siya ay aliping nakakulong sa Panginoon. Alam nyo, pagka tayo ay na-born again, lumilipat lang tayo ng Panginoon. Dati ang Panginoon natin si Satanas, kahit hindi natin kinikilala, pero sa totoo, Panginoon natin si Satanas. Ngayon, Panginoon naman natin si Jesus at tayo ay kanyang bondslave. Amen. Next. Basahin. A remarkable woman, pambihirang babae. She fully served God on the highest level of yieldedness. Kaya siya, blessed is she among women. Amen? Next. She went, bakit siya remarkable? She went from giving birth to Christ, to raising Him, to surrendering to Him. Imagine, nag-surrender siya sa sarili niyang anak. To experiencing unspeakable sorrow at His cross. Diba, nung nandun sa pinapako si Jesus sa cross, grabe yung dalamhati niya, yung nag-peace, to receiving the Holy Spirit on the day of Pentecost. Next. Blessed was she among all women, yet she also endured the pain of the sword of God's word, piercing her heart. I pray na every time we attend this church, pinipierce ng salita ng Diyos ang ating puso. Hindi tayo indiferente, hindi tayo attentive. Alam nyo, ako mismo nabe-bless ako sa mga naririnig ko na words sa pulpit. Kahit sino ang tumayo. Because I don't look at the person, I look at the Word of God and the move of the Holy Spirit. Amen. Next. What she wanted from the beginning, she obtained. Ano yung gusto niya from the beginning? Deep intimacy with Christ. Di ba kaya natin kinokontrol ang tao? Gusto natin maging intimate. Amen? She reached her goal not by striving or trying to control Jesus, but by surrendering to Him. Amen? If we want, meron pa ba? Can you be like Mary, the mother of Jesus? Amen? Alam niyo po, brothers and sisters, the only one who can shape us, mold us by the Word of God is the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the Spirit of Christ working in us. Hindi tayo nag-create, nag-ano ng loyalty sa rema o sa relihiyon. Ang nais natin ay kay Jesus tayo kumapit. Kay Jesus tayo mag-surrender. Kay Jesus natin isuko yung ating buhay. Kay Jesus tayo sumunod.
Amen? At ang pagsunod sa Kanya ay araw-araw. Oops! Dinidiktahan ko na naman si God kung ano ang gagawin niya sa akin. Lord, magninegosyo ako ng ganito, i-bless mo Lord, dito ako i-bless mo to Tapos na yon. Amen? Kung surrendered tayo sa Panginoon, Lord, i-guide mo ako. Meron akong ikinukonsider na isang bagay. Amen? I lay it on your altar. Help me, guide me, instruct me, speak to me. Amen. Ang relationship natin sa Panginoon is heart to heart. It's a living relationship. And as we surrender to His Lordship, we can see His power manifested in our lives. Marami kayong bagay na hindi ninyo ipinapanalangin, na dinisire lang ninyo ng isang sandali. Di ba mayroon ko yung pagkakataon na isang sandali? Sana. Ganon, no? Pero sa isip mo, parang imposible, kaya hindi mo man sinabi mo lang sana. Amen? Hallelujah! Katulad example, naglilipat ako ng aking pharmacy sa Visayas. Yung paglilipatan ko, masyadong mahal ang upa. Pero, maano sa puso ko na ilipat doon? Nag-extend kami ng construction. Sabi ni bossing sa akin, binigyan na nila kami ng 1 month. Yung mga bagay na yon Sabi ng 1 month. Tapos sabi ni bossing, subukan mong maghingi ng additional 15 days na extension. So ginawa ko, hindi ako tumawag. Kasi parang sa tingin ko, hindi na niya yun papayagan kasi mahal ang upa, nag-extend na ng 1 month, mag-extend ka na naman. In-email ko lang. Simple, kasi ayokong tawagan kasi nag-usap na kami sa kontrata parang ayoko nang mag-ano. In-email ko lang. Alam niyo, kaninang umaga pagbukas ko. Sabi niya, sure! Sure! Thank you, Lord! Hallelujah! Amen? Grabe talaga ang Panginoon. Amen? Kung alam mo, kung kakausapin mo siya, saan kanya gustong i-lead? Yung path mo na yun, nandun siya. Last Friday prayer meeting, ang word niya sa akin, I am a present God. Whatever you are undergoing, ano man ang ikaw man ay nagre-rejoice, nagpa-party, nandun ako. Ikaw man ay nalulungkot, nandyan ako. Ikaw man ay dumadaan sa apoy, nandyan ako. Ikaw man ay nasa baha ngayon, nandyan ako. Ikaw man ay nasalanta ang mga palay mo, mais mo, nandyan ako. Amen? And when we follow Him, we experience the fullness of His presence. Amen? Tamayo po tayo. May natutunan kayo? Masakit i-release ang mga bagay na kontrolin natin sa Panginoon. But I tell you, Jesus is a healer. Before He will heal you, He will wound you. Sa umagang ito, amen, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba kung bakit walang imposible sa atin? Kausapin ko kayo, alam nyo ba kung bakit walang imposible sa atin? Na nakasuko ang buhay sa Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kung si Jesus naibigay niyang sarili niyang buhay para sa atin, na napakahalaga sa Diyos, yan pa kayang bagay na inihingi mo? Amen? Kagalingan yan? Kasapatan sa buhay? Hanap buhay? Financial source na dire-diretso? Amen? Sa umagang ito, brothers and sisters, kailangan natin sambitin ng iyong labi. Panginoong Jesus, sundan niyo ako. Panginoong Jesus, muli at panibago kong isinusuko ang aking buong buhay sa iyo. Gawin mo ang dapat mong gawin sa aking buhay. Kung kailangan, meron kang tabasan, alisin sa aking buhay, at ako'y magdudugo, naniniwala ako, ikaw rin ang magpapagaling sa akin. At inaasahan ko na pagkatapos nito, mas magiging mabunga ako para sa iyo. Maraming salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Father, we thank you, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na ang salita mo ay hindi masayang.
paniniwalaan ko na pagkatapos nito, bibigyan mo kami kaagad-agad ng pagkakataon na isabuhay ang salitang ito. Dalayan ko ng bawat anak mo ay matayuan ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, thank you for the courage and the fortitude and the commitment, Lord, na kami, Panginoon, sa aming paglalayag, matimon namin, Panginoon, ang aming buhay upang marating namin ang aming kahihinatnan, our destiny in you, that is so good, that is so full of your presence. Salamat, aming Ama, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pakidala yung mga communion elements. Selyuhan po natin ng communion ang ating surrender, panibagong surrender sa Panginoon. Tara po, kunin natin ang ating. You've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? None can separate me from your love. You go before me. You shield the way. You shield the way. Your hand upholds me. Yeah. Your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Love, you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Matthew 26:26. And as they were eating, Jesus took bread. Tas po natin ang ating mga tinapay, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat. This is my body." Kainin po natin. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Amen.
Salamat, Panginoong Jesus, sa pagsuko mo sa kalooban ng Ama. Dahil sa iyong kababaang loob at pagsuko, kami ay naligtas. Kami, Panginoon, ay maaring, Panginoon, makibahagi sa iyong pamana, sa iyong buhay, sa iyong katawan, sa lahat ng bagay. Inaangkin namin ang lahat ng napagwagian mo sa krus ng Kalbaryo. Turungan mo kami, Panginoong Jesus. Kami ay mga disciples mo. I-train mo kami, Panginoon, na Lord, katulad mo ay parating nakasuko sa kalooban ng Ama. Maraming salamat po sa iyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kayo po ba ay napagpala ngayong umaga? Sino po mga pinagpala ng Panginoon? Amen. So bago po tayo magbigay, may oras pa naman po tayo. Basahin ko naman po sa Lucas. Basahin po natin ang Luke chapter 16 verse 13. Basahin ko po sa Amplified Version. No servant is able to serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will stand by and be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, riches, or anything in which you trust and on which you rely on. Amen? So, kapag daw po tayo ay hindi tayo pwede mag-serve sa dalawang master. Amen? Alam niyo po ba ang mammon ay unrighteous, sabi nga ni Pastor last Sunday. So, even itong unrighteous mammon na to ay pwede nating maging master. Diba? Laging nangungusap. Diba po ba? Amen po ba? Kasi pag may nakita kang ganito, something,